Skyward 65 inches. To the model. Skyward number 65. 7,550. Start. Power. And white image. Double image with white image. Alright. Testing. Let's open the whole screw. Right. Main board. Power supply. Taken board. It's a problem in the panel. We try to hang on to the other side first. And testing. It's the main board. Taken board. Hang on the other side. We direct to the point. Direct to the problem. The problem is panel. Double image. Let's see what's happened. Right. Oh, same thing. Same double image. Hang on there. Okay, try on the other side. Right. All right. So try it again. Oh, already open. Experimental. Na-experiment na siya ng ibang technician. I'll try it. This one's clear. It's good. So we make it a trial and error. Tape method again. Try tape method. Hopefully na hindi pa siya na-experimental na may-ari. Open na kasi yun. Tingnan na ng may-ari. Maybe nag-DIY. Open na. Open na. Nabuksan na. So we try. Ito okay, pag dito hindi. So dito tayo mag-experimento. Right side. Try. Experiment. Tape method again. Yeah guys, first attempt. Tape method. Left and the right. On this area, tape method on this area. You see the result? We have a good display, but a flashing. Wait. It has a good display. Good logo display and like that one flashing. So we try to troubleshooting this supply here on the other side. Why it has shorted. We try to test the odd and even BGH odd and even.
on this side. Alright, switch it on. Green. Now he has a good display, but after a while it's a flashing white only. So first I scratch on the other side. I don't have result here, BGH Odin 11. So here we test here on the other side. Alright, we try one hands because we don't have a helper. Try the voltage supply. Need to find the Odin 11. Yeah, steady, 28 volts. The other one, 14. Locking. Blocking too, but a lot of negative, a lot of VGL negative 14. Maybe try, maybe it's because 65 inches. This one into is Odin 11 maybe. It's like on the other side. VGL 11. Okay, I will continue, guys. I will show you later what's the result for this. Right. Ayun nga sir, upon trial, yan, nag-Android na siya. Nag-trial tayo ng tape method. Then nag-overheat pala to sir yung IC rito. Yung DC-DC IC rito, nag-overheat siya. Kaya to nakatanggal ho dito, nag-overheat siya. To tinadtad natin to ng heatsink. Kasama na rin yung mga yan. Yan. Yan lang po yung technique dito sa 65 inches Skyward. Model number 65. Yun na yung naging solusyon natin dyan. Hanggang ilalim po yan mga sir. May po yan, may pandikit sa ilalim. Nag-try lang tayo dyan ng tape method. So nakuha naman natin sa tape method. Ulit. Yan. Dito lang po. Hanggang dyan lang. Yan. Buo rito. So sa gusto matuto, ayoko lang pong ituro kasi sa kasi natututo yung si mga customer. Sa gusto matuto, technician o bagong technician man, para lang to sa mga baguhan, PM na lang po. Please subscribe muna bago PM para mabilis po mabigyan ng advice kahit paano pag may time po, pag may time. Hindi po ako masyado busy sa shop kasi ako lang po mag-isa sa shop. Ayan po mga sir, may display na yan. May menu natin. Menu. Ayan po. Clear na yan mga sir, So okay na to. 65. Ita-trial na lang to. Ibababad ng May mga sikreto pa yan dito mga sir Pag legit na technician po ituturo ko. Kasi yun nga po, nasisira kasing industriya ng pagre-repair ng TV. Kasi hindi po ako kasi katulad ng ibang technician dyan nag-arapal na tinuturo talaga lahat-lahat. Kaya naubusan ng trabaho po yung mga technician na mga legal na technician. So kawawa naman po yung mga nagseminar. Ito po sa mga legit na mga technician na po-focus ko. Yan. May mga technique po dyan ginagawa. So advice na po dyan sa mga nag-aaral, sa mga may-ari. Huwag pong gayahin. Huwag po gayahin na agad ng tape method. Paggawa na lang po sa technician. Promise po. Ako yung ito po the record na naman to sa mga customer ko na gumagawa ako nito, na nakagawa na ako nito ng Skyward 65. Yun lang naman po ang purpose ko sa pag-YouTube. Hindi ko naman talaga habol talang masyadong kumita o kumita ng malaki sa YouTube. Wala pa nga naman na nakapag di pa ako maabot ng 1K. So please naman po, subscribe please.
Kasi sa mga baguhan, nagtuturo ko lang talaga to. Sa mga customer, pasensya na po talaga. Nauubos kasi yung ano namin. Yung kalidad na ubos ng paggagawa. Ang mga bumababa dahil gawa ngang napapanood sa YouTube, nagagaya, bumababa yung singil. So, na ano yung trabaho namin na apektuhan. Tumutumal. Ito po another secret natin to mga sir ano. Sa talikod pa lang 'to nilagay. Yan. Another 1K. So sa gustong mag-PM na lang po, subscribe at mag-PM. Kung ano tong purpose nito, 1K na to resistor. Block na tayo rito, may 1K pa tayo na resistor dito. And then i-link natin dito sa ground. Yan. Okay, unahin muna natin. So yun nga po mga kapwatik naglagay tayo ng rito, resistor. Black, dun tayo naglagay ng resistor, hindi tayo naglagay dito kasi baka masira pa natin yung terminal. So doon tayo naglagay sa likod. Hindi ko na masyadong tinuro para sa mga technician lang po talaga. At least po nalaman nyo na pwede pala siyang i-block. Sa mga customer pwede nyo i-block, pero hindi ko ina-advise po na gawin nyo. Pakiusap po, paggawaan na lang po sa technician o mapagkakatiwalaan. Kasi po baka lalong lumala yung sira. Yung iba kasi masyado nang tinuturo kaya nawawalan kami ng kita. Tapos pag kumuha kayo na hindi legit na technician, doon nagsisimula ang sira ng appliances nyo, lalong lumalala kasi iba yung ginagawa. Kaya dapat po kumuha ng legit na technician, wag doon mag-follow dyan sa YouTube. Sa mga nag-aaral pa, pwede nyo akong PM, subscribe in PM. Tuturo po ako pag yung may bakante akong oras. Nandyan na rin naman eh. Tindihin nyo na lang mga kapwa technician. Testing na natin. Ilagay natin na 1K resistor. Para umaba lang kasi buhay niyan mga mama sir. Para hindi agad-agad mag-back job. Kasi charge to my experience na. Naglalagay ako ng yan. Tumatagal naman. Kaysa hindi. Kaysa sa wala. So right. Magana na siya. Tatrial ko lang muna ng mga 1 day bago bibigay sa customer. Baka kasi mag-overheat na naman yung T-con board natin. Kasi ito nga, tinadtad natin ng heatsink. Kasi pag nag-overheat to, nag-white image yan. Alright. Testing. Under burn test. Pero maglalagay pa ako dito ng mga aluminum mga sir. Maaaring itong lalagay natin. Kasi may mga sobra tayo. Yan. Dito natin papatawarin yan. Ingatan lang natin ng sagi sa fuse kasi conductive to eh. Nagka-conduct to ng electricity. So pwede nating itabihan dito. Yan. Tabihan dyan. Tapos magkaroon tayo ng duct tape. Duct tape natin dito. Para makapasa niya rito yung init pa. High resistance. Kasi wala akong makuha ibang kitang cover eh. Mamaya baka makita akong cover para dito. So lalo siyang titibay. Alright, basta ingatan lang tong masagi tong fuse. Kasi may tayo po yan. Mga parts. Dapat may angat konti. Alright. So yun na nga mga sir. Nakakuha na ako ng cover. Hopefully na magkasya siya. Pero hindi siya abot sa heatsink pa rin. So maglalagay pa rin tayo ng duct tape. Dito banda. Dito banda. Duct tape. Para mag-close siya rito sa ating heatsink. Para maipasa niya yung init. Tadtarin na natin. Kasi nga namumuti nga. Hindi na tayo bumili ng tiko no. Kasi okay naman nung dinikita natin. So itong siya na. Kasi nauubusan nga ng customer. Yung nga. Pasensya na po talaga. Kaya dapat po sa legit technician kasi nga pag YouTube lang na technician, lalong lumalala po ang sira po. Pasensya na po mga customer. So, pwede kayo mag-try po, mag-trial and error kayo ng tape. Pero minsan po nagkakamali, nag-short yung panel, lalong lumalala. Lalong hindi namin nagagawa ng paraan. So, yun.
Sensya na, at least nalaman nyo to, yung TV na ganito ang sira. At nalaman nyo yung profession ko na gumagawa ko nito. Yan lang po mga customer. At least may warranty ho dito sa shop sa akin. Taga Imus Cavite lang po ako. Right? So yun na nga ano. Tinadtad na natin ang ano. Yan yung kaigihan kasi nga. Pag legit na technician po, may care sa trabaho katulad niya na may warranty, mahabang warranty. Nagwa-warranty po ito na mahaba, PM lang po para sa warranty kasi for the business kasi po yung warranty. Sekreto po natin yun na mahaba yung warranty natin. Tsaka ito po, matibay yung paggagawa, diba? Oh, hindi siya dikit. So may pandikit na aluminum para lumipat yung init dito sa heatsink natin. Para lalong tumibay yung TV natin. Kasi ito po kanina pagbukas ko talaga, wala na po talaga siyang heatsink. Hindi ko malaman kung wala talaga siguro kasi China nga po or Indonesian. So alright. Yan. Sana magkasya pong cover natin. Yan. Tinadtad na po natin. Nagka-contact na sang heatsink. Ang heatsink sa loob. So alright. Sana magkasya kasi mataas naman. Mga naman level. Ito sa ibang TV ko to nakuha. So hopefully. Kasi yun yung naging dahilan niya na overheat siguro to. Tiko nito. Oh, kita mo, wala tayong helper, wala tayong taga-video. So, i-screw ko muna. So, the final test mga sir. So, dumikit na yung heatsink natin. Tataas na yung ano natin, yung level ng heatsink. Oh, tad-tad na yung heatsink sa loob. So, yun, sana tumagal. Importante po dito yung trabaho is may quality sa shop. Imus Cavite lang. Plaridel Subdivision. Yun nga, ano. Alright, so testing. Hindi ko sinishare kasi mga sir sa YouTube ko talaga yung full idea kasi nga, yun nga, kahit nga paulit-ulit ako mag-explain kasi yung mga kasagasa ng profession. Not like dyan sa ibang mga technician, for the views, wala silang pakialam. Porkit na may kaya na sila sa buhay. Alright. Ready? Alright, success mga sir. Hindi na siya nagpa-fluctuate, hindi na masyado mainit because of the heatsink. Para na siyang QLED. Ulit. Sige, under observation tayo. 1D test. Bago bigay sa may-ari. Alright.